Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kababayan po natin nanonood sa iba't ibang bahagi ng mundo via live streaming. Ito po ang programang Kapaki-Pakinabang at marami kayo natututunan. Ito po ang Pera-Pera Lang Yan. Magandang tanghali po. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako pa rin po si Mean Espaya Sanrubia. Ah, syempre, ako pa rin po maklivage na si Ate Marty. Baka na naman may mag-fax na naman na taga-LTRCB dito. Siyempre po, ito po ang Pera-Pera Lang Yan. Teka muna, pangalan mo muna, hindi mo nasabi. Attorney nga. Okay. Page na attorney nga eh. Ito po ang Pera-Pera Lang Yan. Kasama po natin ang every Friday na... Yes! Ang hunk na hunk! Yes! Pabata ng pabata! Every episode! Oo! Hoy! Ang director po ng Kulaico Foundation, walang iba kundi si Mr. Arman Bengo! Maraming salamat at nandito tayo ulit sa Completos Recado sa Pera-Pera Lang Yan. Hoy, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre pa, binabati din natin lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga radio station na nag-carry ng ating audio. Thank you very much po. We just learned, hindi lang pala isang radio station na nag-carry sa atin, marami pa. Okay. Yung sa internet. Sa internet, ang dami dahil hindi lang pala yung website ng MBC ang kinalalagyan ng RHTV. Meron pang 25 other websites na nag-carry sa atin. Thank you very much. Ayan. Oo. So, ang message natin sa kanila, bukod sa thank you, enjoy it while it's free. Kasi sa susunod, magcha-charge na kami. Tama. Correct, oo. Yung launch ng website. Malapit na po yan. Kinukumpleto lang namin yung mga kinakailangan ng website. Yes. Alam nyo naman, kami yung mga dakilang mga arting tao eh. Correct. Lahat na, ultimo yung kalit-liitang detalye. Pero malapit na. Malapit na. Tapos meron kami dong isang feature na pera-pera lang yan, na bar. Pag kinlik mo, lalabas lahat ng episodes ng Pera-Pera Lang. Ay, naku, sana naman, huwag na isama yung episode na ito. Ginatutulog ako. Huwag na utang na loob. Yun nga ang pilot yata, yun ang flagship. Yata daw pinakamalaking malaki yung... Inaabangan nila yan, yan. Talaga? Naku, nahiya naman tuloy ako. Inaabangan nila yung pagkaantok mo. Siyempre, mga kababayan din natin na yung taga-China, meron tayong subscribers dyan. Oo, yung mga illegal connections. Mga illegal connections sa China. 1 million subscribers yan. Pinapanood tayo. Sa Spratly. Island. O kasi may internet. Yeah, may internet daw naman. Oo. Sigurado ka? Ang alam ko, Malacanang lang nanonood sa atin eh. Oo nga. Sa mga taga Malacanang, hello po. Ayan. Ako naalala ko Malacanang. Nakita ko nung isang araw yung kaibigan ko. Ay, kanina. Oo, taga Malacanang siya eh. Sabi niya, oy, attorney! Sabi niya, tapos ngumisi, ano ba yan? May tinga ka pa sa ngipin. Oy, hindi! Pag nakiti ko sa, ay, ano ba ito? May malunggay. Kagabi ko pa ito ulam. Hindi nag-google. O yun, syempre may nanonood din sa atin taga-ibang stasyon Ay, oo nga, oo. Paborito ang Pera-Pera Lang Yan. Yes. Huwag nyo naman kopya yung lahat naman ng title namin, kinukopya nyo. Mag-isip naman kayo, papira naman kayo. Musli? Pamira naman kayo. Nakakainis kayo, ha? Hindi, kasi kung ganito na lang ang proseso. Bayaran nyo kami mag-iisip para sa inyo. Ayun! Correct. Oo, tama yan. Okay, ngayon po, magiging topic natin. Naku, magiging familiar po sa inyo dahil lahat po yata napag-uusapan to. Yung grade school pa lang pag sinasabing, sige, pautahin kita. Business-minded ka. Pag bata pa lang. Bata pa lang, may nasasabi na yung word na yun. Ibig sabihin, maliit pa lang tayo, aware na tayo na may ganitong klase ng may ganitong klase ng field. Kalakaran, negosyo. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin, hindi unggoy. Hindi Yun pa naman yung akala ko kasi ganun ako. Monkey business. Hindi monkey business. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, sabi nga dito sa natin, it's G-I-B. Diba? Capital G-I-B. Wow. Ano ibig Bakit sabihin ka tumatawa, Sir Arman? Capital G-I-B. Yan. Ano ibig sabihin yan? Grabe itong boobs. Alam mo kasi nakasando ka kasi, kaya yun pa kanina, mulat kanina yun ang sinasabi. GIB!
liit! GIB, grabe itong boobs. Hindi. Hindi. Ang ibig sabihin na... Grabe itong boobs, ang liit! Hindi yan. Ay, hindi. Oo, hindi. GIB. Ibig sabihin ng GIB... It's getting into business. Iyon, palay. Ikaw naman kasi attorney. Ay, okay. Kaya natin na pinili ngayon, ngayong pasok ko na, baka kung saan na mapunta. Kaya natin pinag-isipan ngayon yung GIB, Getting into Business. Because alam natin na dito sa mundo, sa recent kasaysayan ng tao, ang dalawang malaking dahilan o dalawang dahilan kung paano yumaman ng tao, yung stock market na pwede din natin pag-usapan sa mga susunod na episode at yung mga pagnenegosyo. Kaya minarapat natin that for this episode, pag-usapan natin yung getting into business now that they have settled sana, somehow yung mga bata nakapasok na sa paaralan, na-settle down na sana, nag-umpisa nitong linggo na to, lahat nag-umpisa na yung klase, yung iba naghahanap ng pagtutuloy ng kanilang pagtatrabaho or yung iba naghahanap ng pagkakakitaan, yan ay madaling makikita kung mapag-uusapan natin yung pagnenegosyo. Ang pagnenegosyo, isa sa nagbibigay ng yaman sa isang bansa, sa isang komunidad sa buong mundo. May nabasa nga ako, mas marami negosyante sa isang bansa, mas maganda. Okay, totoo yan. Yes. It did not be kailangan very successful ang isang negosyo. Katulad ng sinabi ni Dennis, mas maraming getting into business, mas maraming na-generate na employment, mas maraming umiikot na pera. So, sana lang mapanatili yung negosyo. Kasi hindi siya pang sandalian lang. Yan, may mga pag-uusapan natin yun all about business, yung mga questions natin. All about business kasi lahat tayo parang... Kayo ba nakapagnegosyo na? Ako nakapagnegosyo na ako 3 beses na yata eh. Small time 3 beses na. Mga small time lang. Small Nung time. nasa probinsya kasi kami, sa isang stasyon, kasi sa stasyon, magkakakilala yung mga radio stations eh. So, minsan nagkatumpukan. Maski na magkakalaban. Maski magkakalaban. Pag nag-meeting ang KBP, talagang maingay. Pag nagkakwentuhan, ganito, ganyan. Ang problema nga namin, may walang nagde-deliver ng pagkain doon sa amin. Kung meron lang doon, mas mamura sana. Kami, nagpa-fast food kami. Naisip ko yun, na magpa-deliver ng mga pagkain. Ting! Umano kagad sa... So, since nakakilala ko sila, ka-close ko sila, nakaisip ako ng negosyo na magpa-deliver ng mga pagkain, tapos maningil ka. Yun nga lang, sa sobrang close namin, hindi na nagbayad. Yun lang. Oo. Kasi that's the negative side The effect. downside. Pero yung sa'yo, Mean, ano ang... Small time lang siya. Actually, elementary pa ako nun. Nagpabili lang ako ng nanghingi ako ng onting binigyan kasi ako ng father ko ng pera. Tapos pinamili ko sa macro. Di ba madami yan doon? Namimili kami ng mga fishball. Tapos sa garage lang namin doon ako na. Yun yung pinangbaon ko nung the whole school year. Puro fishball? Hindi. Nakaipon ako. Nakaipon ako doon lang. Ang dami mo nakain fishball. Nabenta. Nagbenta ako! Ha? Nagbenta. Okay. Sa lang namin, sa garage. Binenta niyo yung garahe niyo? Oo! Alam mo, takaw nga ng garahe. Kala ko binenta niyo yung garahe niyo. So, how was it? Anong nangyari? Ayun nga, maganda siya kasi diba small time nga lang siya. So, for temporary lang siya. Yung kinita ko doon, nakatulong sa pangbaon ko. Nung For the whole school year? Yeah, kasi summer lang ako nag-ganon. For 2 months ako nagbenta-benta, ganyan. Tapos nakatulong yun sa pangbaon ko nung Yung mga times na nagbebenta ka ng fishball, ganyan ang suot mo. Siguro kaya ka marami. Ganyan, ganyan siguro. Elementary lang. Kung ngayon yung matanda na ako, wala pa rin. Wala pa rin. Ikaw naman, attorney, anong negosyo pinasok? RTW. RTW. Ang taas ng noon. RTW. Sosyal. Ano, okay? Okay ba? Hindi. Second hand, pero hindi siya okay. Pero hindi siya hindi siya nag-prosper. So, may binili Kasi ka, tapos talaga binenta mo ulit. Ganun lang. Hindi ko po binili, sinungkit. Ay, wala kang punan. Hindi, joke la. Ayan, never pa ako nagnegosyo. Hindi pa. Never. Pag nagnegosyo ka, na-appreciate mo yung ultimo yung 5 centavon and ililista mo yun. Na-appreciate mo yun eh, pag pumasok ka sa negosyo. Pero ngayon kasi, di ba, gumagawa ako ng pabango.
Ayan. So, yun ang aking ilo-launch. So, ilo-launch talaga. So, tama pala yung Sosyal. Tama pala yung topic natin. Ayun nga kaya nga sabi ko, interesado ako. Kaya para sabi ko, hindi ako mag-aantokin dito sa ngayon. Sige. Para, siguro kaya dapat umpisahan natin, bakit ba nagne-negosyo? Bakit pumapasok sa Oo nga po. negosyo? Ano sa tingin nyo? Mabilisan. Ano sa tingin nyo? Bakit? Syempre, para kumita. Kumita. Makaipon. So parang Sa akin, related pa rin sa pera. Pera talaga. Pera. Sa akin naman, para pag ikaw ang boss nung business mo, hawak mo na yung Iba oras talaga mo to si Dennis. So, Ah. okay. So, may 5 dahilan. Okay. May 5 dahilan. Huling-huli yung sinabi ng dalawa yung tungkol sa pera. At least, pumasok. So, kung Jeopardy, Akala ko wala na akong kwenta. Hindi. Di ba, pero kung yung normal na tao talaga, unang-unang iisipin yung yan. natin. Oh, tama. Ay, sorry. Kaya normal Bigla ko Sandali. Ano ibig sabihin? Abnormal ako. Baka last day ko na ngayon. Magpaalam ka na. Magsabi ka na sa Last kanila. day ko na ngayon. Dahil siguro, on a serious note, yung mga nakita namin sa munting pag-aaral namin dun sa mga nag-succeed na negosyo, panghuli yung profitability, yung tungkol sa pera. Yung una, yung iba, kaya pumapasok sa negosyo, mapapansin nyo yung mga ibang malalaking negosyante, pasok ng pasok sa iba't ibang negosyo. Kasi unang-una, personal satisfaction. Gusto nilang pumasok at accept yung mga bagong challenges na hinaharap nila. Dati nasa food sila, pumasok sa telephone, tapos from telephone pumasok sa kuryente, from kuryente pumasok, iba-iba na. Iba't iba yung pinasok na negosyo because they enjoy the challenges. Personal satisfaction yung number 1. Number 2, because of family. Ano yung sabihin? Lalo na sa mga Filipino-Chinese na kapatid natin, di ba? Yung, nandyan sa Binondo or kung nasaan man sila. Dati yung first generation ay nag-hardware. Yung second generation, either ituloy niya yung negosyo or meron siyang gagawing bagong negosyo related dun sa negosyo ng first generation o ng mga magulang niya. Kaya pangalawa, yung family ties. Una, they enjoy the personal satisfaction. Second, yung family ties. Yung pangatlo, yung sinabi ni Dennis, ayaw nila mangamuhan na, ayaw na nila maging empleyado. Gusto nila, they want power or fame. They want to be on their own. Kaya nagne-negosyo na. Si Mr. Francisco Colayco, he was gainfully employed. When he turned 40, his motivator talaga to get into business was not just profitability. He was not just enjoying the challenges kasi first time nga lang. Pero ayaw niya na mangamuhan. So at age 40, he left his employer and started his business. Yung pang-apat, kaya pumapasok sa negosyo because of social network. Yun yung unang ginawa ni Dennis, hindi nga lang na-articulate. Dahil marami akong kakilala, nalaman niya yung need nila. Dahil kakilala ko naman, dahil siguro doon sa lugar nyo, walang nagtitindang fishball, nandun ka sa lugar na yon, nag-offer ka ng produkto or iba, serbisyo, yung sa kanya, food delivery, na pwedeng pagkakitaan. So, una, yung personal satisfaction. Second, family ties. Third, they want to be their own boss. Pang-apat, because of their social network. Pang-lima lang yung profitability. Kasi sinasabi nila, kapag inuna mo yung profitability, most likely hindi ka magtutuloy-tuloy. Kasi kung yun lang yung focus o yun lang yung motivation mo sa pagnegosyo. Kaya sana, meron doon sa unang apat. Either, miski na hindi tumagal, mukhang nag-enjoy ka naman, baka later on in a magnified, bigger business mode, ma-enjoy mo rin. Lalo na din yung kay Dennis. Yung sa inyo, siguro, kailangan pa makita kung which of the first 4 ang pwede mong maging motivation dun sa pabango. For example, yung gusto mong i-launch na fragrant perfume line mo, di ba? Either baka maraming kakilala ka na kailangan ng pabango, magkakasama kasi kayo, kilala mo sila lahat, yung mga nangangailangan ng pabango. Kasi dito mababaho. Kaya naisip ko, kailangan maglabas akong pabango para bumango-bango ng mga inayupak na ito. So, yung 5 dahilan na yon why people get into business. So, wag niyo pong isipin kaya sasagutin na kagad natin, baka may mag-text, may mag-email. Ano bang magandang negosyo? Wala pong sagot dyan. Wala akong sagot dyan. Dahil kung may sagot dyan, siguro lahat ng mga may pera pumasok doon sa negosyo na yon. So, hindi po nagiging matagumpay ang negosyo dahil ano yung negosyo nyo or ano ang negosyo na malaki ang kapital, maliit ang kapital, hindi po depende doon sa kapital. Tingnan nyo po doon sa 5 na yon.
One, it's either it gives you personal satisfaction. Two, baka doon sa pamilya nyo, meron kayong mamanahin o meron kayong pwedeng periphery business na existing doon sa pamilya nyo. Pangatlo, if you want to be your own boss, that's a very good motivator. Pang-apat, kung sino yung iniikutan nyo sa inyong lipunan, sa inyong komunidad. Panglima, yung profitability. Pero ano po, Sir Arman, yung anong magandang negosyo? Yung sarili mo negosyo, yung franchising? Depende. Marami nauso ang franchising. 12-13 years ago, wala yung franchising. Ang nagfa-franchise lang yung restaurant na letter M ang umpisa at saka yung pizza na letter S ang umpisa. Okay. Yun lang ang mga nagfa-franchising noon. Ngayon, I think more than 800 franchise companies na nagfa-franchise. Ultimo Fishball. Ultimo Fishball. Scramble. Scramble na buhay ulit. Sa totoo lang, nagulat Buhay ako. ulit, Pwede pala. So from food, from service, mga spa service ngayon, nagpa-franchise, laundry, lahat na, tutoring, fina-franchise na rin. So, simple lang naman yung nagpa-prangkisa, kumukuha ka ng prangkisa. Pumapasok ka sa negosyo, nang hindi nag-iisa, may kasama ka. So, mag-ingat lang sila dahil hindi porke may inalok sa inyo at sinabi franchising to. Tingnan nyo kung ano yung may track record, interviewin nyo yung una, pangalawa, pangatlong franchisee nila. Huwag ka masyadong magtiwala doon sa lahat ng sasabihin nung nagpapa-franchise. Tingnan mo yung mga una nilang una nag-franchise at yung pinakahuli. Malapit pa ba ang storya nila? Baka yung una, yun lang ang masasaya. Yung mga huli, galit na dahil naiba na yung kalakaran. So, interview the franchisees, yung mga nag-franchise. Huwag isa lang, get as many as 5. Yung mga luma, medyo hindi ka baguhan, tsaka yung mga pinakabagong-bago. So, importante may track record. Kasi marami ngayon dito, kung mapapansin nyo, idea pa lang, nakapag-umpisa pa lang ng isang maliit na food cart, magpapa-franchise na. Tapos sasabihin nila, 15, 20,000, franchise ka na ng food cart. So, wala pang proven system at yung track record that cannot be doubted or that can be pwedeng ipakita dahil nakapagbayad ng buwis. Yan, titingnan nyo lang naman, simpleng-simple, gano'ng kalaki ang binabayad nilang buwis. Ibig sabihin, kumikita, kaya nakapagbayad ng mataas na buwis. Tapos yung track record. Other means of track record, yung walang, kung pagkain yan, walang mga nagreklamo, na nalason sila, kung service yan, na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng serbisyo nila. Ibig sabihin, maganda yung progreso. Kasi pag nakakita kayo, bakit itong, halimbawa na lang, laundry service, dati ay, yung tubig pala, yung tubig, yung water refilling, di ba? Dati yan nag-umpisa yan, 50 pesos per gallon. Ngayon, tingnan mo, 25 pesos per gallon. That should be a warning. I'm not saying, huwag kayong pumasok. That should be a warning, pababa ng pababa yung presyo. Ibig sabihin, siguro, dumadami na. At totoo naman, makikita mo, yung competition, kaya nagpapatayan sa presyo. Ang magandang negosyo, sa unang tingin, minus yung deeper probing, maganda tong negosyo na to dahil parang pataas ng pataas yung presyo, pero ang tagal nga na, tumatagal yung negosyo na yun. Ibig sabihin, habang tumatagal, parang tumataas yung presyo. That's one of many indicators. Ibig sabihin, na okay yung negosyo. Pag yung nakita mo na bumabagsak yung presyo, nagpapatayan, internet cafe, for example. Di ba nung araw, inabot ko pa yun ng mga 100 per hour. Ngayon, 15 pesos an hour. Anong ibig sabihin nun? Hindi na doon ang core business. Hindi na doon sa internet. Baka doon na sa printing, baka doon, di ba, pag minsan pwede ka magpa-imprenta, baka may iba, yung gaming. Sana hindi nagtitinda ng drugs doon. Baka mamaya iba na yung front na lang yung internet cafe. So, tingnan nyo, hindi naman kailangan na accountant kayo or kumuha ka ng business consultant para pag-aralan yan. Yun yung mga simpleng bagay. Bakit bumababa ang presyo? Gano'ng katagal ba ito? So, walang hard and fast answer na okay ang franchising versus starting your own. Ang guide lang natin, whether you are on your own or getting into franchising, ang pasukin nyo, yung hilig nyo. Yung hilig nyo. Kung hindi nyo hilig, at least hilig yung pag-aralan para magtuloy-tuloy. Paano yun, sir? Yung hilig yung hilig mo, hilig ko lalaki. Paano ko? Ano na gagawin business? yung hilig mo versus yung galing mo. Yung grabe ang demand. Yes. Yung hilig mo versus yung grabe ang demand. Which is which, sir? Depende. If you have the time, yung hilig mo. But if you want to take advantage of the opportunity,
na baka lumagpas pag take advantage of kung ano yung mabenta, kung ano yung in demand. Naitanong ko lang yan, sir, kasi isa sa mga boss namin dito sa Manila Broadcasting Company, meron siyang istasyon sa Baguio. Okay, tapos meron siyang maliit na pwesto. Yung tapat nun, laundry shop. Yung laundry shop, napansin niya, nung nakatayo siya doon, nung pasakay siya ng kotse, sabi daw nung customer, kailan ko po makukuha to? Sabi niya, after 4 days. So, ibig sabihin, grabe. Di ba? Grabe yung nagpapalaba doon, nagpapalaundry. So, ang ginawa niya, sa ngayon, wala pa naman, sir, kabibili lang niya ng mga washer saka washing machine na malalaki. Yun ang ginawa niya. Pero hindi niya hilig yun. Yeah. Yun nga, if you want to take advantage of the opportunity at the moment, Yes. Baka yung in demand. Kasi yung pagsabi natin ng hilig, una, yung alam nating hilig. Correct. Yung hilig na, miskin na hindi ka bayaran, yung miskin na hindi ka bayaran, gagawin mo. Yes. Kinari, mahilig ka magbuting-ting ng cellphone. Baka yung pagdenegosyo sa cellphone or sa computer, yun ang maganda mong pasukin. Yung second hilig, yung hindi ka maiinip kapag ginawa mo, for example, to set up a new endeavor. Trip mo yun, kaya mong sakyan yun. Hindi ka maiinis, hindi ka kinakabahan, hindi ka naaasiwa na mag-uumpisa at merong tatapatan at learn the business. Kasama yun doon sa hilig. Basta hindi mo kakainisan, hindi mo kakainipan, okay sa yung sakyan, yung learning curve, for example, pwede mong pasukin yan. Whether it's talagang personally hilig mo, or it's in demand and you want to learn from it. Kung wala sa hilig mo, ang second na kadikit niyan, yung you're willing to learn. Katulad niyan, I'm sure, dahil hindi naman siguro siya labendero talaga. Nakita niya yung demand. Di ba? So, I'm sure pinag-aralan yun, not just because he heard it, tiningnan niya siguro magkano ba ang per kilo yan, di ba? Per kilo, kung ganito makukuha kong customer, ito ang puhunan ko, ito ang renta ko sa lugar, I'm sure, dahil kinuwenta niya na, negosyante siya, pwede, kung ganito lang ang mamimit ko. So, yung maring hindi niya hilig, it's in demand, kaya niya at gusto niyang pag-aralan. Minsan seasonal din, sir, no? Yung ibang negosyo, seasonal, pag Pasko, di ba, kadalasan yung mga fruitcake. Yes. Yung mga fruitcake. Pag summer, yung pag summer, yung ginawa mo. Pero fishball sa summer. Ba't hindi halo-halo? Hindi ako marunong gumawa ng Hindi ko halo-halo. naman. At Pwede least mong yung- gawing yun, sa halo-halo yung fishball. Kasi yung ate ko, ingredients. yung chef ko na ate. Lulupang yun. Hindi, yung Oo, ate di ko. ba? Halo-halo Yung ate mo kong fish naging chef flavor. na ngayon. Parang, naging hilig kasi yun namin magluto-lutuan noon. Ganon. Why Parang, not, di ba? Yung innovation, yung taho nga, akala Oo. nyo ba, mainit? Oo. Pagdating Oo sa nga. mall, ang lamig pala Ang ng taho lamig. ngayon. Mabenta, no? Mabenta. Di ba may kamatis, na ngayon, kamatis ice cream? Yes, at saka yung yung fried Meron na ba? ice cream, Yes, yung may fried Yung ice fried cream. ice cream. Alam Na ko. hindi naman mainit. Hindi naman mainit. Ang malamig pa rin. Oo nga, innovation, ice cream pa rin, pero ginawan lang ng Yes. Ng twist. Ginawa ng ibang style ng preparation. Pero ganun pa rin, di ba? Pero sir, kapag, like for example, ako, magtayo ako ng isang negosyo, tapos hindi siya, mga ilang taon bago ang hihintayin kong ROI. Depende yan. Depende. Pero kami, lalo na sa Colayco Foundation, we're not experts in getting into business. We're more into managing personal finances, di ba? So, sinabi nyo na, kadikit lagi sa pagnenegosyo yung profitability. Kapag nagnenegosyo ka, dapat, yes, kailangan ka mag-umpisa sa mababa and grow your business. Pero pag ang potensyal ng negosyo mo, hindi makakapagbigay sa'yo ng 20% pataas taon-taon na kita or paglago. 20%. Huwag ka na siguro magnegosyo. Or siguro, huwag mong tawagin negosyo yun. Hobby mo. O meron kang pinag-aaksayan ng oras o kinalilibangan. Kaya mo pinasok yung negosyo na yun. Kasi pag gusto mo lang din kumita, magpalago ng pera, marami tayong madidiscuss dito na wala yung sakit ng ulo na mag-uumpisa ka magnegosyo, magkukuha ka ng empleyado, magbabayad ka ng buwis dahil ikaw negosyante na, and etc. Alam nyo, iba ang pagiging employer sa employee. Pag nagnegosyante ka, di ba, nagnegosyo ka, employer ka na. Pag employer, ayaw ng December. Ang employees, gustong-gusto ang December. Ang employer, 13 months kulang na lang patawid yung December na hindi dumarating, di ba? Dahil magbabayad siya ng extra month. So, iba ang mindset ng employer-employee, yung negosyante at yung namamasukan lang. So, yung tanong mo, ano ang pwedeng ROI? Kapag
normal na, regular course of your business na, dapat nagbibigay sa'yo ng kita ng 20%. Ano yung sabihin 20%? Nangapital kang 100,000 or 1 million, dapat nagbibigay sa'yo ng 20% ng kinapital mo on a yearly basis para medyo sulit. Labas na po doon yung mga... Labas na yung gastusin mo, labas na yung expenses mo, yung pambinambayad mo, kuryente and everything. Yun. Meron lang akong i-share yung pinsan ko sa probinsya naman yun. Wow. Ano yun? Kasi pumasok sir yung hilig. Yung hilig. Ang hilig niya yung yung gaganchilyo. Ganchilyo. Ganchilyo, cross-stitch. Ang ginawa niya, ito parang mukhang baliw to kumuha siya ng maraming empleyado. Siguro mga 5. Ay. Okay. Tapos kumuha siya ng isang malaking pwesto. Tapos, hindi naman siya gano'ng kaklik. Since hilig niya, yung 5 niya, naging 4. Yung 4, naging 2. Okay. Dumating yung pagkakataon, siya na lang ang nandun. Tapos, yung ilaw niya, isa na lang. Sabi ko, isara mo na, Chong. Wala pa ba sa pakiramdam mo na wala na talaga? Hindi, hilig ko ito, insan eh. Right. Since nahilig niya, sir, tuloy ko lang. Since nahilig niya, nalaman niya yung mga ins and outs ng negosyo. Kung bakit nawala, bakit hindi nag-click. Slowly na-educate siya. Ngayon, malaki na yung negosyo niya. Wow. Ay, ang galing. Oo. Galing. Kasi Hindi basta hilig, no? Sir? Trial and error din. Kasi ang learning din sa pagnenegosyo, isang hard reality na learning dyan, yung kung itutuloy mo pa o rarenda ka na. Meaning, katulad nun, ang success naman in getting into business, in the attempt into getting into business, is not only measured na kung nagtuloy, kung lumaki, pwede mo ring masabing tagumpay na rin yung pagtangka mo, pagsubok mo sa negosyo, nung nalaman mo na hinto ka na. Kasi you will lose less or you will not lose anymore. Kasi no one can tell tungkol sa negosyo. Pwede kang kumita ngayong taon, ngayon 2 taon, ngayong dekada, pwedeng ikaluma, pwedeng because of technology, because of the market, may mangyari na kalamidad, wag naman sana, maiba yung markado mo doon sa ginagalawan mo, totally changes the business climate of that small thing. Yung zagu nung araw, di ba? Pagdating nung summer, nagkalatan lahat ang zagu. Yung iba may H, yung iba wala. Yung iba may Zagu. Zagu. So, kailangan, tatlo yung kailangan mong tignan sa pagnenegosyo. Yun nga, sinabi natin, yung hilig mo or gusto mong pag-aralan. Pangalawa, yung markado. Pangatlo, yung teknolohiya. Noon, ewan kung inabot mo mayan, si Dennis siguro. Masakit ka magsalita, lalo na sir. si attorney. Masakit ka magsalita, sir. Mga 15 years ago, di ba? Wala naman cellphone. Anong meron nun? Beeper. Oh, yung inabot mo pala. Pager. Pager. Pager kami. Ako nagtrabaho pager. pa ako dyan. Easy call, pocket bell, di ba? Pocket bell. Noon, if there is Easy call ako if there is a company na high-tech, yan, pocket bell, Yes. easy call. Opo. Nung yung medyo nang hina ang pocket bell, easy call yung malakas. I remember may press release sila 1996, 97 na sinasabi nila yung cellular phone, mga 20, 30 years pa yan. The next year, 1997, si Globe naglabas na siya na pwede yung texting. The following year. And then, ang bilis, sabi nga, 20 years, di ba? In less than 18 months, wala na, wipe out na. Imagine the infrastructure, yung ginastos nila noon. Naglabas pa nga sila ng promo, sir, noon as far as I can remember. Yung pager mismo, di ba, binibili yan? Lumabas yung promo na libre na. Libre na yun. Mamimili ka lang ng kulay mo. Actually, ang lumabas pa nga noon, dalawa, tatlong pagers eh. Yes, oo. Actually, yan yung pumatay doon sa sa telegrama. Tapos, Yes. ang pager pinatay naman ng cellphone. Mas may iba ka palang naabutan sa amin. Oo nga. Telegrama. Ikaw, uwi, patay tatay. Benta kalabaw. Correct. Tanong, meron bang, is there such a thing as a perfect business plan? Meron bang perfect business plan talaga? Yeah. Diba? Pero bago mo sagutin yan, sir. Nagulat ako ron, Parang walang antukin. Bago mo sagutin yan, Sir Arman, magbabalik po ang pera-pera lang yan. Diyan lang kayo. Yes.
Alright, welcome back sa Pera-Pera Lang Yan. Ito pa rin, naku, pinag-uusapan pa rin natin ang GIB, Getting Into Business. Hindi yung isa. Okay, hanging question natin kanina, is there such a thing as perfect business plan? Meron ba talagang nag-exist pa yung perfect business plan? Ang binibenta kasi ng mga franchise kasi, di ba, kanina panggit mo yung franchise, di ba? Yung franchise kasi, ang binibenta nila dyan yung mga problema na solve na nila before. Yes. So, ibig sabihin, it's more like a selling of a solution to a problem encountered before. So, ibig sabihin, pagka na-encounter na nila yung problema, you know, it's more perfect plan na. So, ito na yung business plan na pinaka-perfect para sa'yo kasi lahat na experience na namin. Nabigyan na namin ng solusyon. Question, yun nga. Is there such a thing as perfect business plan? Siguro nagiging perfect lang yung business plan dahil kompleto yung components noon sa pag-aaral. Anong sabihin? Simple lang naman yung kailangan mong paghandaan doon sa business plan mo. What you are going to do, how you are going to do it, when are you going to do it, and lastly, what are you expecting from the thing that you will be doing? What you will do, how you will do it, when will you do it, at what are you expecting? Yun ang nandoon sa business plan. Kapag nasagot yung apat na yun, perfect yung pagkagawa ng plano. Pero alam naman natin na lahat ng plano, how perfect as it is prepared, doesn't mean yun ang mangyayari doon sa plano. Kadikit ng pagpaplano, whether pagpaplano sa buhay, strategic planning sa isang kumpanya, or pagpaplano sa negosyong papasukin nyo, yung tatlong R na kailangan natin. Miskin yung financial planning na dinidiscuss natin dito. Tatlong R. You record, you review, and you revise. Doon sa mga negosyo, lahat kailangan mong gawin yan. Pagkatapos maalatag, kung prangkisa man yung nilatag sa'yo, kailangan mo pa rin gawin yung tatlong R na yon. You keep on recording, reviewing, and revising that business plan that was presented. Ngayon, ang magandang isundot na question doon, bakit naging successful na sa kanya, and 500 more branches? Bakit sa akin hindi? It goes to show na yung negosyo magtatagumpay not because of the brand, not because of the business plan, but because of the person running it. Pare-pareho lang ang presyo natin. Pag binili ko yung pagkain sa'yo and 500 branches, and sa akin hindi. Bakit sa akin konti ang kita or baka hindi pa nagtagumpay? Baka iniisip nila, sana makapag-negosyo ko. Pag nag-negosyo ako nung restaurant na may bubuyog, na hamburger joint, sigurado yayaman ako. Hindi rin. I think there are, if I'm not mistaken, actually confidential information, more than 10, less than 30, ang nagsara na fast food joint, yung kilalang-kilala natin. More than 10, less than 30, in the past 5 years, lahat yung nalugi. Akala natin lagi, pag nakikita natin yung restaurant na yun, nakalaban yung mabenta. Kung meron lang ako niyan, mayaman, sigurado na yung negosyo ko. It's not true. It depends on the person running the business. Yung kanina kinukwento mo off the air, di ba? Miski na kunin natin yung pinaka-kumikitang negosyo ngayon, ipasok natin yung someone untoken na hindi papasok. Wala din. Hindi si attorney. Yung talagang hindi pumapasok. Pumapasok naman siya, untoken nga. Yung hindi tumingin. And then natututo na nga akong mahalin yan. Ayan, wow. Para lang aso ang dating, Depende doon sa nagpapatakbo ng negosyo. It's not on the kind of business or yung amount of capital that you've put up. It's the person who's running the business. Yes. Katulad nitong RHTV. Magsisip-sip tayo konti. Okay. Sino mag-iisip na maliit, nag-uumpisang radio station, ngayon tinitingnan ng mga malalaking network, tumututok para makakuha ng ideas. Correct. Dapat sila nga di ba? Dapat sila nga ang ginagaya natin, but sila yung kumukuha ng ideas. It goes to show na hindi dahil malaking network or tayo nag-uumpisa pa lang, ay wala na tayong chance. In fact, ang nakakapuwing, di ba? Lagi nilang sinasabi yung maliit. At habang lumaki siya, sana nakakapuwing pa rin or sana nakaka-apekto. If we may not be the first mover, at least we keep on shaking the market, di ba? Sabi nga nila. Pero Sir Arman, alam natin hindi na question ang matalino mga Pilipino. Pero bakit ilala mo sa atin ang nag-iisip ng negosyo? Siguro siya takot.
Maraming bagay. Una, yung kamangmangan. Ignorance. Kasi ano bang papasukin kong negosyo? Or yung pananaw kasi nila na kailangan ay malaki ang kapital. Or dapat mayroon ako sarili kong pera para pagkuhanan, para makapag-umpisa ng negosyo. Yan, yung kulang sa information. Pangalawa, yung takot. Bakit may takot? Takot sa lugi. Takot sa lugi. Because ang pinaka-piligroso na pwede mong gawin, kung gusto mo lang din magpalago ng pera, ay pumasok ka sa sarili mong negosyo. Oo nga. Yun ang pinaka-piligroso mong pwedeng gawin. Kaya, meron nga statistics sa DTI at sa SEC. 8 to 9 out of 10 startup businesses fail. So, kung hindi ka talaga sinuwerte o nakapaganda mabuti, most likely doon ka sa mabibigo kaysa doon sa magtatagumpay. Oo. So, kaya ito, sa mga programang ito, sana matulungan sila para makapaghanda sila. Not to guarantee the success of your business, but to help you prepare more or prepare further. Kaya pala, kasi meron akong siniservisyohan ngayon na most of the company's marketing strategies nanggagaling sa akin kasi isa yun sa mga siniservisyo ko. Nung nakausap ko yung may-ari, sabi kong ganun, so how was the branches, sir? Kumusta naman po yun? Kailangan malaman ko kung ano talaga yung problema ng buong kumpanya para alam ko kung saan ako manggagaling. Ano yung mga promo na i-formulate natin at saka kasi sa akin, naniniwala ako kung ano yung promo mo, kung ano yung target. Kunyari, ang target market mo, mga nanay, dapat yung commercial ko, yung promo material ko, dapat appealing sa mga nanay. Tama. Dapat appealing. Kung ano yung ginagamit nilang mga everyday words, di ba? Everyday words, yun ang ilalagay ko dun sa promo material ko. Okay. Paglabas naman sa TV, lagi kong sinasabi, kung pang nanay yan, dapat yung mga kulay na nakaka-attract kay nanay, yun ang ilagay nyo sa materyales. Mapa-poster yan, mapa-flyer, mapa-commercial sa TV, radyo, lahat ng component, yung kaliit-liit ang factor, dapat pang nanay. Tapos, sinabi niya sa akin, naalala ko lang dahil sinabi ni Sir Arman, every branch daw niya, iba't ibang klaseng problema. Oh, okay. So, doon pumasok kasi yung sinasabi niyong bubuyog, sir. Hindi ibig sabihin na successful kami, magiging successful din kayo. Alamin nyo kung ano yung location, kung ano yung market doon sa ano yun. Kasi bawat branch daw niya, iba-ibang problema na nagra-rise. I can believe that, yeah. I can believe that. Kaya nga, I think yung fast food restaurant na yan, hindi porke may pera ka, makakakuha kang franchise sa kanila. Talagang they really scrutinize you and probe deeper kung may kakayanan ka, may experience ka, not only on capital. And yet, tayo nagde-negosyo. Ito, baka siguradong kumita. May capital na ako. Umpisa mo, 35 million ang franchise at total initial cost. Tapos hindi ka nila tatanggapin. Kasi nga, hindi lang sa pera, laki ng kapital, or dahil kaya mo mag-umpisa ng kapital, will make the business succeed. Kasi raan din nila yun kapag kabuksa. Oh, yes. Ang laking black eye sa kanila pag kinari, nagbukas tapos nagsara. Malaking malaking bad PR yon para sa kanila. Kaya pala binibili ng company, ginagawa ng company. Yes. Yung iba, bago may mangyari, bibili nila. At they have the right. In some of the franchise contracts, may right willing buyback nung original franchisor. Kasi sa kaayawan nilang masira. Pero, Sir Arman, ako, may pera na ako. Paborito ko yung gagawin ko negosyo. Pwede na ba akong pumasok? O meron pa akong kailangan gawin para maging negosyante ako? Tingnan para mo. naging lalaki ako. Paano naman kaya ang balls ko doon? Nakakot nga si Sir Arman. Sir Arman! Gumanon siya, parang bubugbugin mo siya pag hindi siya sumagot ng tama Parang gano'n. Parang bagong laya. Siguro, Ayan, kailangan daw ba niyang umattend sa mga seminars? Yes, kailangan na. Alam naman natin yan. Lalo na yung mga technical stuff. Ano yung mga technical stuff? Paano mag-register ng iyong negosyo kung mag-uumpisa ka? Kasi yan hindi dahil hilig mo, gusto mo, matapang ka, meron kang kapital. Merong proseso sa pagrehistro. Yung mga technical stuff. Meron mga nagtuturo niyan. Siguro in another
episode, pag-usapan natin yan, yung iba't ibang pagmamayari, sole proprietor ba hanggang korporasyon, gaano kalaking kapital. Pero yung pwede ka na mag-umpisa magnegosyo at talagang pag-aaralan na yun. Sabi mo, alam mo na yung hilig mo. Tapos may markado, merong pwedeng bumili. Ibig sabihin yung hilig mo, meron ka magagawang produkto or serbisyo na meron tatangkilik, may markado ka. Meron ka namang enough appropriate at enough technology that will help you run the business. So, titignan mo na lang yung tatlo na kadikit pa rin ng business plan na very important. Una, workable ba siya talaga? So, yung workability niya. Kung ano yung hilig mo, may gagawin ka, talaga bang bibilin ng markado? Tapos, meron kang kakayanan, technology to do that. Pwede ba talaga mangyari? Kasi pag minsan, aminin natin o hindi, pag minsan nasa utak lang natin, parang very, very clear sa utak natin, magtatagumpay siya. Pabango, dahil lahat kami rito, mababaho. Pag nagbenta ako ng pabango, talagang tatangkilikin. Mura lang naman, ako ang gagawa. Mabibili ko ng mura. Sigurado, bibili nila. Tinanong ko na, magkano ang kayanan nila bilhin? 50 pesos, mabibenta ko ng 30, may kita pa ako. Ganon. Alam mo na, sinabi na sa'yo na merong markado. So, workability yung tinitingnan mo. Second na titingnan mo, sustainability. Okay. Yung kaya mo bang patagalin? Si Mea na nag-umpisa ng fishball. Diba? Summertime, bakit naging issue yung sustainability? Not because hindi kumita. Not because hindi na siya available. Nag-aaral na siya eh. Wala nang titingin doon sa negosyo. Correct. Yung ating nga na nagluluto, malamang hindi na rin available. So, hindi sustainable. It's really a seasonal business. Pag pumasok na yung workability, sustainability, doon napapasok yung profitability. So, kapag pumasok yung profitability, dapat nandun na yung systems and procedures mo. Meron kang mga simpleng mga libro, kung maliit pa lang yung negosyo, simpleng libro na mine-maintain. Ano yung mga libro na yon? Cash book, sabihin, lahat ng perang pumapasok na cash, lahat ng dinidisperse mo. Yung mga tinuturo din natin sa personal finance, yun lang din yung pagpapatakbo ng negosyo. Lahat nalilista mo, perang pumasok, perang lumabas, lahat ng benta, cash man or utang, di ba si Dennis, nagnegosyo siya. Maganda sana nun, miski na magkakilala kayo, alam mo yung kliyente mo na cash, alam mo yung kliyente mo na utang. Hindi porke inutang nila, pangit dun sa negosyo mo. Kasi maaaring singilin mo sila na mas mataas eh. Okay. Yung mga bumibili ng cash, 100, yung mga bumibili ng credit ang tawag dun sa technical na term, 110. So, hindi porke napautang mo yung kliyente, bad to business. In fact, yung iba, mas gusto pa nila yung credit because they get to charge more. Lalo na kung hindi naman nila kailangan yung cash ngayon. Pero sa bawat negosyo, lalo na sa nag-uumpisa, importante po yung cash flow. Ayan, nasa audience natin yung Managing Director ng Colico Foundation. Ang laging pinapaalala ng cash flow. Kasi at the end of the day, maaaring kumita ka sa income statement. Marami kang ari-arian sa kumpanya mo. Pero wala kang cash at the moment. Paano ka magpapasweldo? Paano mo babayaran yung mga suppliers mo? So, pag naumpisahan nyo na, pwedeng you learn naman on the go eh. Kinare, lalo na yung mga technical stuff. Yung accounting systems and procedures. And another thing, kung ayaw mong ikaw mag-aral nun, pwede ka namang kumuha, magbayad para sila ang mag-ayos ng accounting systems and procedures ninyo. Okay. Okay, tanong, sir. Bakit ganun? Yung iba nag-aaral pa, nagma-master's degree pa, pero yung iba, walang pinag-aralan. Pero, dali lang ha. Excited ako. Galit. Bakit ganun? Pag kinumpare mo, mas nagsasucceed pa yun, nagsasucceed yung walang pinag-aralan kaysa dun sa nag-aaral. Bakit ganun? Bakit ganun? Ba't may mga taong ganun na wala nang pinag-aralan, hilig lang nila eh. Hindi nga nag-aaral lang, pero naging successful. Sagutin mo yan, Sir Arman. Sagutin mo yan. Pero bago mo sagutin yan, hindi, panghang lang. Panghang lang. Okay, babalik po kami kasama nung sagot ni Sir Arman doon sa hanging question. Taga Pampanga tuloy ako. Okay, hanging question. Sa pagbabalik mo ng pera-pera lang yan, dyan lang kayo. Alright, welcome back sa Pera-Pera Lang Yan. Pinag-uusapan pa rin natin ngayon, mga kababayan, GIB getting into business. May hanging question tayo kanina. Okay, bakit Sir Arman? Pero
Ha? Dapat ganito, may hanging question tayo kanina, pero sana hindi hanging din ang sagot. Okay. Pagka marami ako nakikilala. Actually, marami akong kilala. Hindi naman talaga nag-aral, pero successful sa business nila. Meron din ako mga kilala. Actually, hanggang 6 years sila doon sa course na yon, pero wala. Balik sila ng balik sa pagiging empleyado. Why, sir? Why? Why? Siguro makikita nyo doon sa mga nagtagumpay na hindi naman na pumasok o nakatapos. Marami yan na very popular. Mga pinakamayayaman tao pa ngayon sa mundo. Yes. Pinaka-popular. Sila Bill Gates ng Microsoft. Steve Jobs ng Apple. Yung mga Mac, mga iPad, that's Steve Jobs, didn't finish college. Facebook, the guy who made Facebook, didn't finish college. Bakit sila nag-succeed? Una, siguro sa pagkatao na yon. They are really trailblazing into a new age kung nasaan sila nung nag-uumpisa sila. Katulad na si Steve Jobs, modern hero ngayon niya ng karamihan. Kasi siya talaga, gusto niya iba yung gagawin niya. Magtatrabaho siya doon sa IBM computer. Gusto niya iba. Hindi, siya, non-conformist siya. Meaning, hindi siya basta sunod-sunuran, magalang, polite. Pero gusto niya laging iba yung gagawin niya. So makikita mo yung mga traits ng mga negosyante na nag-succeed, very innovative. Not conforming or not satisfied with the comfort zone. Ano yung sabihin ng comfort zone? Yung kumikita ka na, meron kang produkto, serbisyo, kumita, sustainable, kontento ka na ba? Yung iba, di ba nga, sabi natin, yung number 1 kung bakit pumapasok sa negosyo, they love the challenges. They themselves challenge yung sarili nila. So nakikita natin, yung lagi nating ginagawa na personal finance at dito na ngayon sa business finance, paano mag-succeed on a personal basis at yung sa pagnenegosyo, yung 3 D. Pag ikaw decisive, disciplined, and determined, with your goals, yung mga kailangan mong gawin, hindi mo kailangan gawin, yung mga kailangan mong harapin at paghandaan, pag very diligent ka dyan, success will come not because of the kind of education you have attained or the kind of business that you are into. So, ano na yan, personal traits. They are driven, innovative, doesn't sit on their laurels. They want to shake the market all the time. Maaaring hindi sila ang nagpauso, hindi sila first mover, pero they keep on shaking the market. Like what Steve Jobs is doing, di ba? Nasasanay pa lang tayo sa iPhone 4, biglang merong iPhone 5 na bago matapos ang taon. Nalulula tayo dun sa iPad, di-discuss ngayong iCloud. Alam mo ba si Steve Jobs yung sa Apple, sabi nila, yung mga pinopromote nila, kinari si Steve Jobs, yung pinopromote niya last week, first week of June, yung pinopromote niya last week was in the drawing boards 18 months ago. 18 months ago. So, ganun siya ka-advance. 18 months ago niya pa iniisip yun, maaring natapos nila 6 months ago, nilaunch lang nila nitong first week of June. Wow. So, innovativeness sa pagnanegosyo. Kasi alam naman natin yung negosyo, pag inintroduce mo, nagustuhan ng tao, aangat ka, aangat meaning marami magkakagusto, marami magkaka-interest, hanggang magpa-plateau. Yun na lang mga loyal clients mo. Tapos babagsak na rin yan. Kaya yung mga magagaling na negosyante, pag nasa plateau na, pagka naramdaman nilang nasa plateau na, magre-reintroduce na. Okay? Again, ibibida ko yung nagpapatakbo sa amin sa Colayco Foundation. Meron kami mga libro, alam mo yun, Dennis. Ang laging paalala nga sa amin, meron magkaroon ng new title. Kasi nakabenta na nga kami, 300,000 copies of the books. Nabenta na yun. Tapos na yun. Hindi na yun magpapakain sa amin, sa negosyo namin sa mga hinaharap. Yes. Kailangan na yung mag-innovate o mag-introduce na ng bago. At pag mag-introduce po kami, abangan nyo po yan sa Colayco Foundation. In different form, matutuwa kayo. Kasi in comics. In comics form, yung pagturo sa pera. So, mas madaling maintindihan. Mas madaling maintindihan. Mas interesting. Mas interesting. Mas pinapansin ng tao. Hindi boring. Right. Kasi pag yung halos karamihan ng pangkaraniwang tao, pag nakitang libro, ay ayokong basahin. Lalo na Pilipino kasi hindi masyadong palabasa ang Pilipino. Yung mga Pilipino. Dapat yung title, Bastos. Para pansinin. Ay, oo. Marami mga Pilipinong bastos. Kakaunti lang tayong hindi. Kakaunti lang tayong hindi. Ay, yeah. Oo. Kaya nabibilang tayo sa ano eh.
exception, times exception. So yung tanong, yung sagot nun kay Dennis, it's on the person that's running the business. Yung total character niya, not because of the educational attainment. Pero it will not harm, definitely, if you get the education, if you get the training. Kasi kung makikita mo na ngayon yan, sila Steve Jobs, they hire the best people that they can buy to run the business, who went to school, who had some trainings, kinukuha nila. They buy the employees to help run the businesses. Yun nga, natutunan ko rin sa presidente po ng Manila Broadcasting Companies na si Mr. Nick daw, sabi niya sa akin, minsan, nag-meeting kami niya, parang nasabi nung isa, pare, yung idea mo, stupid idea naman yan. Salita siya, sa business natin, walang stupid idea. Yes, lalo na kayo dito. Walang stupid. Kahit kalit-liitan na walang pakinabang yan ngayon. Sa ngayon, hindi mo nakikita. Sila kung tumingin sila, iba eh. Tumingin sila. So, sa field natin, walang stupid idea. Yan. Yung ano nga lang, yung kumakanta, yung pinapakanta nyo, yung sa Kompletos Recados. Ang galing na idea. Kaninong idea ba yan? Ay, sa'yo. Yung ba yung nasabi ko sa'yo nung nagdala tayo? Oo, tama. Sa'yo yun, sir. So, pero susugan ko yung sinasabi ni Dennis. Ewan ko kung nakita nga na yung commercial na yun, it starts with a bright idea. Every business just starts with an idea. Kasi kung nag-umpisa ka magnegosyo, hindi naman yan nag-umpisa dahil nandyan sa harap mo. You thought about it, you cultivated it in your mind, you nurtured it, and planned kung merong market, kung may technology, at kung hilig o kahihiligan mo yung negosyo na yun. Yan. Okay. Sir, merong nakalagay dito na last reminders. There are 8 reminders. Ano po yung 8 reminders? 8 pinakita sa... Unang-una, pabilisan. Ito pa. Hindi ko maalala lahat. Una, bilang negosyante, pag nagne-negosyo ko, attorney, dahan-dahan. Baka wala kang insurance. Pag-uusapan natin yan next episode pa. Bayaran nyo sarili nyo ng sweldo. Kapag kayo nagne-negosyo, bakit gusto natin bigyan diin yan? Lalo na yung mga nagsasari-sari store. Di ba? Kung yun yung pinagkakitaan ng pamilya, yung alaman sa mga bata, yung gagastusin ng pamilya, kinukuha doon sa kahadero ng sari-sari store. Dapat hiwalay yung sweldo na nagpapatakbo ng negosyo, iba yung kinikita ng may-ari ng negosyo, hindi hinahalo doon sa business finance. Hiwalay nyo yung personal finance nyo. Kaya kung kayo ay nagpapatakbo ng sarili nyong negosyo, sweldohan nyo ang sarili nyo bilang empleyado. Kung ikaw mismo hindi masaya doon sa papasweldo mo sa sarili mo bilang may-ari, baka hindi maganda yung negosyo. Diba? Pangalawa, maging goal nyo na palagiun nyo yung negosyo nyo. Ibig sabihin, kung meron kayong benta, meron kayong kita, wag yung, kita to para lahat sa may-ari at lustayin. Kasi kung nahirapan kayo mag-umpisa ng negosyo sa pagganap ng kapital, baka every year hanap kayo ng hanap ng kapital. So grow your business as well. Pay yourself a salary, grow your business. Third, understand and appreciate na iba yung benta sa kita. Ano yung sabihin natin? Baka kala nyo, meron kayong coffee shop, punong-puno ng mga tao. Sabi mo, okay itong negosyo na to. Ang daming benta, nakapila doon sa kadero, nagbabayad. Iba ang benta, nasa taas kasi yun. Nasa ilalim ang kita. Kita or lugi yun. Benta, gastusin, kita or lugi. Ibig sabihin, kung mas malaki ang gastusin mo kaysa sa benta mo, kahit anong laki ng benta, pag mas malaki pa yung gastusin, wala kang kita. Yung iba kasi akala nila, tuwan-tuwa na sila pag maraming benta. Makikita na, magkano benta? 100,000 in one day. Nawiwindang sila. Ang ganda nitong negosyong pinasok. Yung pala, hindi nila sinusubaybayan, hindi nila binabantayan. Yung gastusin nila sa kuryente, pilferage. Pilferage yung nagnanakaw. Pag kinari, restaurant, yung mga tao mo, sinasadyaman o hindi. Lahat ng personal nila kinukuha doon sa negosyo na nagkakaroon ng pilferage doon sa negosyo mo. Hindi mo papansin, ang taas-taas ng gastusin mo. Ang ganda na sana nung benta. Wala pang kita. So, magkaiba ang benta sa kita. Pang-apat, tingnan niyo yung pwedeng makatulong sa inyo. Makatulong in the sense na merong makapagbigay sa inyo ng advice, maaring sa Colayco Foundation o yung iba. Marami na ngayon nag-espouse ng entrepreneurship, getting into business. Hindi lang kami ang pwedeng yung tawagan or dulugan tungkol sa pagnenegosyo. In fact, sa Colayco Foundation, more of managing personal finances. Panghuli, makalimutan nyo na ang lahat.
dito sa pagnenegosyo, nandito kayo sa Pilipinas, Pilipino kayo, find a way to start, run, and succeed in business here in the Philippines. Let's trust our country. If foreigners are looking at our country, tinitingnan yung bansa natin kung paano pagkakakitaan, ba't hindi tayo? At meron din lang tayong pwedeng pagkakitaan sa ating inang bayan. Yun. Okay. So, Very well Well said. said. Money for us. money for us. So, Pero okay. i-announce ko lang yung aming website. Okay. www.colaycofoundation.com para sa mga dagdag na kaalaman tungkol sa tamang paghawak ng pananalapi. Ginagandahan din po namin ang website para makasabay kami sa bagong website ng RH-TV. Yan. May magandang balita lang ako kasi ang dami namin nare-receive na email pati phone calls. Yung as far as Mindanao, Visayas, paano daw sila makakapunta sa seminar ng Colayco Foundation? Yes, so Pinag-isipan ko na yan. Yan. Okay? We're coming up with a show. It's a different kind of show na Hindi ba hindi sa nyo... pangalan yun, Hindi po. hindi ST. I wish lang. Yung mga seminar na kailangan yung o gusto nyo puntahan sa Colayco Foundation, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Sa Maynila. Okay? Sa Maynila. Very soon, actually, nag-usap na kami ni Sir Arman. Merong silang mga seminar na wag na, baka mamaya gayahin na naman eh. Okay, kasama dito yung mga yung nakausap ko na taga Pag-ibig. Di ba kailangan natin pumunta sa Pag-ibig para mag-seminar? Ngayon, hindi na. Wow. Okay, pag sinabing per module din po ito. Wow. Wag na, baka gayahin nyo na. Abangan nyo, malapit na po yan. Pinag-usapan na po na. Kung ano yung ginagawa ni Sir Arman tuwing na nagsaseminar, Gagawin natin dito. yan din ang gagawin ni Sir RH Arman dito. viewers. Magdi-discuss, may whiteboard, may graphics, lahat yan. Yan. Wait, sinabi ko na yata. Oo nga. Kaya at this point, allow me, first time lang naman, patiin ko yung mga kasamahan ko sa Colayco Foundation. Yay! Ito sila, si Miss Juni Oxon, sila Ronnie De La Cruz, Michael Galicia, Joel Cala na inantok kanina. Ayan. Ay, si Joel pala yun, nasa natulog sa labas. Si Rhea Tuking Fernandez. pala to si Joel. Maraming salamat sa inyo because we just came from a seminar and flew here to Aliw Theater para makapaghandog sa inyo ng pera-pera lang. Yung sinasabi ko, hindi lang pala sa buong Pilipinas yun, ha? Kahit sa ibang bansa. Kasi mapapanood po tayo sa RHTV official website po ng RHTV, Manila Broadcasting Company. Ilalagay din po namin doon yung mga videos na kailangan nyo, na gusto nyo ring mapanood. Kung sakasakaling gusto nyo ring makapunta sa Colayco Foundation Seminar na hindi kayo makapunta, gagawan po natin ang paraan yan. Yan. Para ma-hook kayo sa amin. Correct. Oo. At syempre, i-plug ko na rin, i-plug talaga, no? Bukas po ang aming show ni Mystica, alas 11 po ng tanghali ng mga alas 11. Alas 11 ng umaga, alas 11 ng tanghali. Tanghali na sa Pilipino yan eh. Oo nga. Hanggang alas 12 ng tanghali po. Kahit alas 7. Alas 7 ng umaga, tanghali na. Gumising ka na tanghali na. Oo nga pala. Tanghali na rin yun eh. Oo, naalala ko na naman tuloy. Ano ba, Nay? Baboy eh. Sino ba mas mahal mo? Ako, baboy. Bakit? Hindi pa alam ni Sir Arman. Ay kasi sir, sabi daw nung nanay, takot-takot mo, tamad-tamad mo, ang dami-dami mo kinakain. Nay, bakit yung baboy natin takot-takot, hindi ka naman nagagalit, parang tuwan-tuwa ka pa. Sino ba talaga mas mahal mo? Ako o yung baboy? So, baka po ninyo yan, bukas na po ang ST, alas 11 ng tanghali hanggang alas 12 with Mystica and of course, yours truly. Yan. Ako din, magpa-plug na rin ako. Pagkatapos po ngayon ng Kompleto sa Ricardos, ang Happy Trip, kwentuhang OFW, kasama ko pa rin po si Sugar. Ako, wala ko impaplagan. Wala. Ako ho yung producer ng mga show nila. At abangan ninyo, 8:30 po ng gabi hanggang 9 p.m. may bagong show na ibibigay tayo. Pero coming soon pa yan. It's a different kind of show din na magugustuhan nyo mula bata hanggang sa matanda. Okay, ano natutunan natin? Ako natutunan ko isang bagay lang. Alam nyo ba ang pinakamagandang investment maging negosyo o investment dito sa Pilipinas o sa mundo? Ikaw. I-enrich mo yung sarili mo, lahat na nalalaman mo. Wag kang mag-stop na mag-level up, mag-improve. There's always room for improvement lagi. So, ang best business investment is you.
Ako naman Okay. ako, getting into business is a learning process. Continuous learning process. Hindi porket alam mo nga na magtatagumpay ka na or nakuha mo na yung gusto mong goal. Kumbaga, kumita ka na dun sa business na kinuha mo, magsa-stop ka na dun. Dapat kailangan mag-aral ka pa rin. Pag-aralan mo yung mga possible problems na mag-arise doon sa business na itinayo mo para sa susunod, talagang yung sustainability is patuloy lang talaga yung negosyong itinayo mo. Ang galing. Ako naman po, kung ano yung mga sinabi nila, iyon na rin po. Okay. Ako may dagdag lang ako. Ako lagi meron ako narinig na isang beses na curse daw ng isang tao ang hindi nasa-satisfied. I don't think it's a curse. I think it's a blessing. Kasi huwag kayong masasatisfied sa mga kinalalagay sa buhay. Mag-level up kayo na mag-level up yun. Kasi isa yan sa mga plano ng Diyos sa atin eh. Mag-level up kayo na mag-level up. Mag-level up kayo na mag-level up. Huwag kayong masasatisfied. Tama. Isa kotse nyo, huwag kayong masatisfied. Kailangan maging dalawa yan. Diba? Oo. Kung diba? isa asawa nyo, huwag kayong maging satisfied. Magdalawang asawa kayo. Patay! Patay! Laglag lahat!